oras pong ito. Salamat sa napakabiyayang araw na binigay niyo po sa amin. Taglay ang bagong pag-asa. Lord, patuloy po namin na hinihingi ang paggabay ng iyong banal na espiritu na pangunahan niyo po kami na kung ano man yung mga mensahe na ibibigay niyo po, Panginoon, ito po ang ah, maging lifestyle po namin, Panginoon. Truly, Lord, as a Christian, we live in this world na napakaraming challenges. So right now, Lord, uh, be with us, and as we pray and as we meditate your word, open our hearts and minds as we listen, and sa gusto mong message po sa amin sa oras ito. In Jesus' name I pray. Amen. Magandang hapon, magandang tanghali po sa ating lahat. So, Magandang uh, umaga din. opo, magandang umaga po dyan, Pastor. Ah, Alam niyo po, honestly speaking, every month, nilook forward ko po yung, yung sa makapag-attend po ako at sa platform na to. And sabi ko nga, iba po yung pakiramdam na mas naibabahagi mo yung salita ng Diyos na nagiging daluyan ka ng pagpapala. So yung nabigay po sa akin ni Pastor na try ko pong i-share screen po siya. Nawa po maano po siya, document, ma-open ko po siya. Pastor, okay po siya? Nakikita? Hindi po. Ah, hindi po ba siya? Ano po kaya to? Hindi po siya makita, pero nag-share screen na po ako eh. Okay, hindi Ah, po po siya nakikita. Tsaka minsan. hindi niya pa Kasi po. sa akin, ah, nag, nagda-download pa lang yung WhatsApp o yung WhatsApp sa akin. Kaya Sige po. matatagalan ako ng konti. Sige po, try ko pong dito sa drive ko kung masa-search. Ay, bigay po sa akin ni Pastor. Ang sabi nga niya po sa akin nung siya, na late po siyang nag-send. Pero alam po natin dahil napakadami po natin na nakaatang ng mga ministry. So may mga tendency po talagang may mga memories po tayong kailangan nating ibigay. So ang ganda po ng natin, July 7 po today, 2025, by Oswald Chambers. So ito po yung pamagat niya. All efforts of worth and excellence are difficult. So alam niyo po ba na si Oswald Chambers as Christian devotional writer, etong words po ito ay in-emphasize niya na kung saan na sinasabi that yung that living a life of excellence and worth requires effort and dedication. So, kumbaga po, itong ating teksto ngayon or ang ating tema na nangangailangan po talaga pag sinabi natin po kasing effort, it requires action, di po ba? Na kailangan na nakikita sa sinasabi mo at the same time nakikita sa ating mga kilos. So, sa Bible, kung titignan po natin yung yung atin pong binigay po na text na background text po niya sa Matthew chapter 7 verse 13 to 14. So pero ito lang po yung kanyang pinaka gist or pinaka key verse. Enter by the narrow gate, but because narrow is the gate and difficult is the way which leads to life. So alam po siguro natin yung kwento about po dito sa Matthew chapter 7. And tinignan ko pa po sa ibang salin ng sa Biblia po natin kung paano ba mag-strive dun sa kung paano ba yung importante or kahalagahan ng hard work na nag-i-strive tayo for excellence, no? So, dun sa Colossians chapter 3 verse 23, hindi ko na lang po nilagay diyan. 'Di ba ang sabi po doon, whatever you do, it work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters. This verse is encouraged to put our best effort, 'di ba? Best, hindi niya sinabing ini-encourage lang tayo no, magkaroon lang tayo ng gagawin, but
It requires our best effort dun sa mga ginagawa natin. In treating every task as if we are doing it for the Lord. So everything that we are doing, especially sa faith natin, no? Hindi lang siya kumbaga hindi lang po siya basta sinasabi natin, ay kilala ko yung Panginoon. May tinanggap ko siya as Lord and Savior. Pero bilang Kristiyano, ano ba yung magiging tugon sa pag-claim natin that we are a Christian, 'di ba? It requires action na makita sa buhay natin na maging lifestyle siya. So, meron pa pong isa, yung Proverbs 12:24. Ang sabi, "The hand of the diligent will rule, while the slothful will be put forth labor." So, itong Proverbs pong ito, it emphasizes yung value nung pagiging diligence po natin and hardworking in achieving success and excellence. Plus po, Ecclesiastes. So, nagtingin po tayo sa Old Testament, sa New Testament, and even the Old Testament. Sabi niya, Ecclesiastes chapter 9 verse 10, "Whatever your hand finds to do it with all your might." This verse will remind us approach our work with enthusiasm, dedication, and andun na naman po yung giving our best effort. So yung Bible, kung titignan natin from cover to cover, yung pinaka niya, yung Panginoon, when we give something to or when we give something to Him, even yung offering natin, even yung kahit yung mga materials na meron tayo, it requires na ibigay natin yung pinaka best sa atin. So sabi nga po dito, sa third slide po natin, if we are going to live as disciples of Jesus, we have to remember that all efforts of worth and excellence are difficult. So alam naman po natin yung mga sinaunang mga Kristiyano, hindi naging madali po ang kanilang naging journey sa faith nila. Bagkus dumaan po sila sa mga high and lows, ups and downs, smooth, rough edges ng kanilang pananampalataya. But still, ang sabi nga po nito, we have to remember that all of worth and excellence are difficult. Hindi tayo nagsisimula sa kaagad na madali. Lahat po tayo ay nagsisimula or napagdadaanan natin yung mga mahihirap na paraan or mga bagay or sitwasyon sa ating buhay. The Christian life is gloriously difficult, but its difficult does not make us faint and cave in. It stirs up to overcome. Kaya nga 'di ba sinasabi natin as Christian, we are overcomer. We are conqueror. So in every day of our lives, we encounter different kinds of challenges in our lives. And these challenges will make us and mold us as good steward or as good Christian na may relasyon po sa ating Diyos. Ang sabi po, do we appreciate the miraculous salvation of Jesus Christ enough to be our utmost for His highest, our best for His glory? So tingnan po natin, ito yung question sa atin mamaya na ginagawa ba natin or na-appreciate ba natin ang salvation na binigay sa atin ng Panginoon? So moving on dito po sa fourth slide natin. God saves people by His sovereign grace through the atonement of Jesus. And it is God who works in you both to will and to do for His good pleasure. Ito po, makikita ito sa Philippians chapter 2 verse 13. But we have to work out. So sinabi ko dun po kanina yan, that salvation in our everyday life. Hindi niya sinabing, mag-workout ka lang pag every Sunday kasi Kristiyano ka kapag Sunday, Monday to Saturday, hindi. Or kung kapag nasa church ka, kung church worker ka, sa church Christian, pagdating sa bahay hindi. So it requires us na kailangan natin
gawin ito every day at everywhere. So dadagdagan ko po siya. If you are Christian every day, everywhere, kahit anong sitwasyon dapat po. If we only start on the basis of His redemption to do what He commands, then we will find that we can do it. If we fail, it is because we have not yet put into practice what God has placed within us. Sabi pa po, but the crisis will reveal whether or not we have been putting it into practice. Sabi ko nga po sa inyo kanina, every day in our lives, we face different kinds of challenges, but these challenges will make us a good or a strong and firm Christian. If we obey the Spirit of God and practice in our physical life what God has placed within us by His Spirit, then when a crisis does come, we will find that our own nature, as well as the grace of God, we will stand by us. The Lord will stand by us. Ito po, thank God He does give us difficult things to do. His salvation is a joyous thing, but it is also something that requires bravery, katapangan, katatagan, bravery, courage, and holiness. It tests us for all we are worth. Jesus bring many sons to glory, and God will not shield us from the requirements of sonship. God's grace Christ not pampered, spoiled weaklings. It takes a tremendous amount of discipline to live worthy and excellent of life of a disciple of Jesus. In the realities of life, it is always necessary for us to make an effort to live a life of worth and excellence. So yun po yung ano natin, napakaganda niya po, no? At dadagdagan ko nga po, sabi pa nga, in the essence of this, all efforts of worth and excellence are difficult. It encourages us for greatness, not in our own strength, but in reliance on God's guidance, empowerment. And by doing so, we can achieve excellence and bring the glory to God through our effort. So ito po yung wisdom from Oswald. We can understand the attributes of God in other ways, but we can only understand the Father's heart in the cross of Christ. So ito lang po yung akin pong maibabahagi for today. To God be the glory. Amen. Amen and amen. Amen po. Thank you, Deacon Sona. Thank you. Amen po. Sige po mga kapatid, siguro it's time for a sharing. Bago tayo po pumunta po sa ating pong prayer blast. Sige. Ano po ang ating pong karanasan sa Panginoon? Especially this topic. Vanessa. Ano po, no, Pastor? Ang ganda po nung challenge niya sa atin na ako po personally, yung ini-emphasize no, or china-challenge niya tayo na sabi ko nga po, if yung pagiging Kristiyano, kaya yung minsan may narinig po ako, sabi nila, bakit nung naging Kristiyano ako, bakit lalong dumami yung problema ko? Sabi nila kapag magiging maayos ang buhay. Pero sabi ko nga po dun sa sa akin, sabi ko, alam mo, sabi ko, bilang Kristiyano, mapagdaanan man natin ng napakaraming unos sa buhay natin. Ang pinakamagandang part noon kasi alam natin di tayo nag-iisa.
So kahit maraming tayong mapagdadaanan na mahirap or ano, para sa tingin natin hindi, pero makikita natin kapag tayo ay may connection kay Lord, kahit sa paningin man natin ay hindi madali, dahil may Diyos tayo, magiging ano, maayos kasi yung Panginoon, i-guide niya tayo at bibigyan niya tayo ng malalim na mas lalong pagkakilanlan sa kanya, and at the same time, kumbaga yung relasyon natin bilang siya yung ating tatay or tayo yung kanyang anak, kumbaga magkakaroon tayo mas lalo ng assurance na problema ka lang, may Diyos ako na may Diyos tayo na tutulong sa atin in times of anything na troubles na nakaambang sa buhay natin. Yun yung pagkakaiba natin. We are more on the positive side dun sa mga napagdadaanan natin compare sa wala ka pang relasyon sa Panginoon. Kumbaga kahit nakikita mo, napakadami niyan, makikita mo pa rin yung positive purpose ng Panginoon dun sa mga challenges na kinakaharap po natin. Ganun po siya. Salamat, Tsaka Nessa. Sino mo po ang nais pong magbahagi? Meron pa po tayong time. Pastor, Sige, Kuya Virgil. yung tama po si Deaconess si Sister Zona. Kasi po, hindi po ba napakakitid ng daan ng papunta sa Panginoon Diyos. Pero ang daan, excuse me po, ang daan na papunta sa kasamaan, napakaluwang lahat. Nangyari po sa buhay ko yan. Nung pong araw, pinili ko po yung malaking daan na lahat-lahat na nandoon, lahat ng material na bagay, binigay, lahat. Pero may Diyos po pala tayong kilala. Kinanti niya po ako, pinaalalahanan niya ako na totoo na kailangan yung mga difficult times natin, yung mga struggles natin, wala tayong ibang malalapitan kundi ang Panginoon Diyos. Yung nasa abroad po ako, ganun po nangyari sa akin. Kanya malaking pasasalamat ko po na payuhan po ako na maging na sumunod sa Panginoon. Yung ba sinasabi na walk the talk, hindi po yung Kristiyano ka nga, sabi nga ni Sister Zona, Kristiyano ka mula Lunes hanggang Sabado. Meaning linggo ka lang Kristiyano. Mula Lunes hanggang Sabado, hindi ka na Kristiyano. Yun po ang inaano dyan. Kanya, sa totoo lang po, it's very difficult to be following the path of God. Pero kung nasa Panginoon po tayo, kamukha po yung nangyari sa akin, na natake, maraming pera, naubos ang pera, lahat, hindi naman po parusa yun eh. Ibig sabihin, paalala po sa akin ng Panginoon Diyos. Kanya ngayon po, isa pa pong natutunan ko dito sa Daybreak, yung mag-soak tayo, yung ibabad natin sarili natin sa salita ng Panginoon Diyos. Na lahat ng yan ay wala ibibigay na masama, lahat kabutihan, lahat pagpapala, lahat ng kailangan natin ibibigay niya, susupply niya. Yun po ang kanya tama po yan na may difficult times, may mga pero kung nasa Panginoon tayo na kababad tayo sa Kanya lagi, hindi po tayo maghihirap. Totoo po yan. At saka isa pa po, isa na lang. Meron po akong kilalang maraming pastor. Wala po akong nakitang pastor na naghirap. Lahat po ng anak nila, graduate, lahat ng mga anak, mga successful po. Mga anak lang yun ang nakakainis na, ay sorry po sa word ko. Yun lang po minsan nakakasama ng loob na anak lang yan ng pastor, yun, ganun po. Pero they were all successful, yung mga sons and daughters of the pastors and ministers. Dahil po sa Panginoon Diyos natin na napakabait, na nagmamahal sa atin lagi. Yun lang po. Thank you po for allowing me to share my small testimony. Thank you po. To God be the glory. Salamat po, Kuya, sa inyo pong patutuo. Pero po pang isa, last one na lang. Kung wala na po, Pastor Rory.
Sige, Pastor Jeneline. Good morning and good afternoon here in the Philippines. Habang nakikinig po ako, pumapasok lang po kay Kuya Virgil po ako na pumapasok lang po sa mind ko. Kasi ito, pag nagturo kasi ako sa children nag-start pa ako sa creation. Nakita natin doon yung lahat ng bagay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Tapos, kumbaga, ang pinaka-last na ginawa ng Diyos yung tao at hindi yon sa salita. Ang tao ay hindi gawa sa salita ng Diyos. Kundi ang tao ay gawa talagang pinagplanuhan ng Panginoon. At dito sa Matthew chapter 4 verse 4, sinabi doon na hindi lamang nabubuhay ang tao sa tinapay kundi sa bawat salitang namumutawi sa Diyos. Kaya ganun talaga. Hirap talaga po ang tao kapag tayo po talaga ay hindi namumuhay sa salita ng Diyos kasi ang tao po kumbaga hindi kumbaga ang tao po ang tao po talagang minold ng Diyos para mamuhay ayon sa salita ng Diyos at lahat ng bagay na kailangan ng tao ay ginawa yun ng Diyos sa pamamagitan ng salita. Yun po ba? Kaya sabi ko, kaya grabe no, kaya ang mga pastor namumuhay talaga sa salita ng Panginoon. Kaya pinatunayan lang talaga ng Diyos ng taong namumuhay ayon sa salita ng Diyos ay hindi kinukulangan ng ating Panginoon. Kaya naghihirap ang mga tao na nagsasabing Kristiyano na hindi po sila namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Kaya tama yung sinabi kanina ni Diaconess Zona na kumbaga hindi madali ang pagsunod sa Panginoon pero kapag tayo po talaga ay naka-inline diyan po tayo namumuhay talaga sa kalooban ng Diyos, ang kalooban ng Diyos yung salita ng Diyos. Kung talagang minimeditate po natin ang salita ng Panginoon. Grabe po may hirap, may lahat nandoon pero ang hirap ay may katumbas na sarap, saya at kagalakan. Pero ang hirap na hindi kasama ang ating Panginoon na walang salita ng Panginoon, ang hirap na yan nagbubunga or nagdudulot ng ng lahat ng kahirapan Pati sakit at karamdaman. Kaya ito ang lagi kong ipinapamulat sa mga tao na tayo po ay hindi po tayo taga-mundo. Dito lang po tayo sa mundo upang ipakita sa lahat ng mga tao dito sa mundo na tayong mga tao ay hindi lamang mabubuhay sa mga bagay na ginawa ng ating Panginoon, kundi mabubuhay dapat tayo sa salita ng Diyos. Kaya yan lamang po habang ako ay nagme-meditate at natutuwa yung puso ko kasi sabi ko, mapalad tayo na alam natin ang susi ng katagumpayan at susi na kahit lalakad tayo, dadaan tayo sa makitid na daan, pero grabe, enjoy pa rin Kasi sama natin ang Diyos dahil sa ating sa salita ng Diyos na sa puso. So yan lamang po, Pastor Rory. God bless po at thank you for letting me share. Maraming po salamat din, Pastor Jeneline, sa iyo pong pagbibigay ng patutuo at salita ng Panginoon. Sige po, mga kapatid, habang tayo ay dumadako sa pananalangin at ang sabi nga po sa teksto na ating nabasa, makitid ang daraanan patungo sa buhay. Ngunit maluwang ang daan na daraanan patungo sa kapahamakan. Iyan ang salita ng Panginoon. Kaya ako sa oras pong ito, patuloy po tayo kung manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Can we give thanks to the Lord right now?
Tayo pong lahat ay mag-mute. Pasalamatan, parangalan natin ang ating Panginoon na Diyos na buhay. Purihan natin siya, takilain at walatiin. Sapagkat siya yung tunay na daan. At kahit na makitin man yung daraanan, siya yung ating kasama. Siya yung ating katuwang. Let's begin. And give thanks to the Lord and glorify His name. Thank you, Lord God. Thank you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to your name, glory to your name. You are the King of kings. You are the Lord of lords. You are our majesty. Sige po mga kapatid, let us all unmute and let us give praise and worship our King and Lord. Thank you, Lord. Praise you, Jesus. Praise you, Father God. You are Thank you, Lord, Father God, for this wonderful day. Lord, you bless are, everything and continue, you Lord. are the way. You are Bless each and every one of us in this Daybreak Global. you are the bread of life. Sa lahat You ng bawat are isa, the salt. lumutulong kapakasan, You are our wisdom, King. and You discernment. are our Lord. Thank you, Pastor Thank you. Zona, sa nagbigay ng salita sa amin. Thank you, Jesus. Glory. Itinadalanan sa pangalan ni Jesus. Jesus. Amen. Jesus is the King. Jesus is Lord. Jesus is our Redeemer. Yes. Thank you. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Glory to you. In 1 minute, mga kapatid, tayo ating pong ipanalangin ng pamilya na ating kinabibilangan, mga kamag-anak, mga lolo't lola, mga tita tito, na tunay na sa kanila ay tunay na may bahagi ang salita ng Diyos. At kung sila man ay nakakilala na, ay tunay na magpatuloy at manatiling matatag, manatiling si Kristo sa kanilang buhay. Sa gitna man ng iba't ibang sitwasyon at kalagayan. We pray for unity, we pray for love. We pray for prosperity for the family. For 1 minute, let us all unmute. And can I ask, Ate Flora, are you okay lang po sa panalangin mamaya after 1 minute? Unable po ako, Pastor po. Nasa kalsada po ako. Okay, sige. Salamat po. For 1 minute, let us all pray. Hallelujah, Lord God. Thank you, Lord God, for the family that you gave us. Thank you, Lord God, for the father, for the mother. Marami pong salamat din po, Diyos, sa kanilang mga buhay at pagmamahal. At dalangin po namin, Panginoon, na pagpalain po ninyo ang pong Ama, na sila ang haligi ng tahanan. Na sila, O Diyos, ang tunay na magbigay ng kalakasan, kanatagan, unang-una sa pananampalataya para sa iyo, paniniwala at pagmamahal para sa inyo. Patuloy mo silang bigyan ng kalakasan. Patuloy mo silang bigyan, Panginoon, ng karunungan. Ang mga ina na nagbibigay ng liwanag at paliwanag sa bawat mga anak at pamilya. Ama, lagi mo silang ingatan at patnubayan. At tunay na pagkakaisa ng pagmamahal ang siyang maging sentro ng bawat pamilya. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Ate Flora, thank you po. Unable po ako, Pastor. Nasa kalsada po.
Thank you po. Sorry po, Pastor, hindi po Okay lang po, pwede. okay lang. Okay lang po. Okay. Church, Sige po, let us pray for the church and ministry. Sabi nga po dito, let us urge as one another, first of all, that petition, prayers, intercessions, and thanksgiving be made for all the people. Let's continue to pray for the church of God. Let us pray for the body of God, the body of Christ, to whom we believe in three in one, God the Father, Son, and the Holy Spirit, that they will remain faithful and bring transformative in the society, in the church, and in the society where we belong. Pwede ko bang mahilingan dito si Kuya Virgil to pray for the church and ministry? Sige po, sige po. Now na po, Kuya. Thank you. Welcome po. Our most gracious Heavenly Father, O Abba Father, our God. Hallelujah. Lord Jesus Christ and Holy Spirit, our triune God, O Lord. Come to you and lift up to you right now our church and ministers, O Lord, who are working for your goodness and who have been serving you, O Lord, with all their hearts and minds, O Lord. Panginoon, tinataas po namin sila sa iyong trono ng mercy para lahat po ng mga gawain ng mga pastor, diakonisa, lay leaders, at mga bishop po namin, Panginoon, bigyan mo po sila ng lakas, ng karunungan, ng kapangyarihan at laging tumawag sa iyo, Panginoon. Alam po namin na hindi mo sila pababayaan, hindi mo sila kakalimutan. Tuloy-tuloy po ang iyong pagpapala sa kanila, Panginoon. Gayon din po ang bawat isa sa kanilang mga pamilya, Panginoon. Lalo na po yung mga missionary na nasa remote areas, dinadidestino po sa malayong lugar, na malayo sa kanilang mahal sa buhay, Panginoon. Bigyan mo po sila ng kalakasan ng loob, na huwag malungkot at maging masaya. Kasi po, ang joy ng bawat isa sa amin, the joy of our Lord is your strength, Panginoon. Kanya huwag mo pong pahintulutan na maging malungkot, o mag-grieve, o mag-alala, Panginoon. Alam po namin na ikaw mangunguna sa bawat isa sa kanila. Gayun din po ang mga inisa namin, ang obispo namin, at ang church members, Panginoon, na lahat ay magkaroon ng pagkakaunawaan, na lahat ay maging transparent sa bawat isa sa mga programa ng mga church, Panginoon. Pangunahin mo po yung Sunday school nila, yung choir, yung mga level up na ministry, O Lord. Pagpalain mo ang bawat programa nila para ipagpatuloy ang iyong kaharian dito sa lupa, Panginoon. Palain mo rin po ang bawat pastor na kasama namin sa Daybreak. Pastor Jenny Lynn, Pastor Rory, Pastor Dave, Pastor Paul, Pastor Bida May, lahat po sila na tsaka yung mga diakonisa po namin, Panginoon. Huwag mo pong pababayaan. Nagtitiwala kami at nananampalataya kami sa iyo na ikaw po bahala sa kanila dahil wala ka pong iniwanan na manggagawa mo na naghihirap o naghihikahos, Panginoon. Lagi po sinubusog sa Espiritu at sa iyong pagmamahal. Dinadalangin po namin lahat na ito sa pangalan ni Jesus Christ na our Lord and Savior. Amen. Amen. Amen and amen. Maraming salamat, Kuya Virgil. Welcome. Tsaka na sa zona, pwedeng paunahan mo kami dito sa panalangin para sa mga may karamdaman. Ang sabi nga dito sa Exodus chapter 24, 24 plus 35 is, worship the Lord your God and His blessing. He will be on your food and water. I will take away sickness from among you. Sige po, Diakonesa. sige po, tayo po ay manalangin. Muli po, Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo ng may pagpapakumbaba
Alam po namin, Panginoon, na hindi po namin ito magagawa sa sariling karunungan lang po namin at kalakasan. At ito po yung pagkakataon namin na mailapit sa inyo ang aming mga kapatiran na dumadaan sa ganitong sitwasyon. Lord, kagaya ng palagi po namin kiniklaim, kagaya ng nakasulat sa Biblia kung paano niyo po pinagaling ang mga may sakit. Alam po namin sa panahon namin, Lord, na patuloy po kayo nagpapagaling ng mga karamdaman. Inilalapit ko po sa inyo, Panginoon, na patuloy niyo pong palakasin at atong mga kapatid namin na may sakit, si Brother Haji Santos, si Sis LV, si Ma'am Riza Malyari na may bone cancer, ang amin pong mga kapatiran, si Brother German, ni Brother Amado at Deaconess Phoebe na may gallstone, ang amin pong kapatiran na si Tita Rebecca Manzanares na may higher fever, si Angeline na sa oras pong ito, Panginoon, we are claiming na tumaas po yung blood platelets niya, Panginoon, para ma-recover niya po yung kalakasan niya. Ganon din po, Panginoon, ang mga kapatiran po namin may kidney problem, si Sis Conchita, si Sis Denny, si Sis Lorna, at ganon din, Panginoon, itong mga kapatiran po namin may breast cancer na si Sis Jocelyn, at yung mga ka-church feet po namin nandito, si Ate Gay, na palakasin niyo po sila na malagpasan nila ang kanilang sakit na breast cancer. Ang aming pong former na CJ Renato Puno para sa kanyang madali ang kalakasan, si Sis Lydia na may kidney stone at si Brother Abner. Ganun din, Panginoon, si Wesley, Ella, si Carter and Jana Cressman at si Sis Myla na katulad din ng Panginoon na dumadanas ng may problema sa kanilang mga kidney. Lord, restore their kidney. Nawa, Panginoon, ibalik niyo po ang dating kung paano po yung kalakasan ng kanilang mga kidney. Same, Lord, yung atin pong yung tatay po ni Pastor Lynn, si Tito Eder Malonzo, at si Brother Rinaldo Mandap na may aorta aneurysm, si Sheila Sabati na humihingi po kami ng kompletong kalakasan upang maibalik yung taglay niyang kalakasan at makarecover po siya sa kanyang katatapos na operasyon. Same din po si Brother Orlando Valencia na may colon cancer, si Pastor Monesio Valdez at si Sis Jeanette Ramos. Kagaya po ng idinalangin po namin na inilalapit po namin ng mga kapatiran na may mga dumadaan sa banig ng karamdaman, ganun din po, Panginoon, ang pagpapasalamat namin at pagpupuri ng patuloy para po kay Sis Ruth Ann Pilar Balang, at ganun din po ang salvation ng kaligtasan hinihingi po namin para po sa aming kapatiran na si Benji Wigan at si Irish, Panginoon. Alam po namin na through worshiping you in spirit and truth, kasama po ng mga kapatiran na nasa platform na ito, Panginoon, hinihiling po namin ang matagumpay na kasagutan sa amin pong idinadalangin. Lord, we claim this in the mighty name of Jesus, the Lord and our Savior. Amen. Amen and amen. Amen, amen. Okay po. Salamat po Vanessa. So, patuloy po tayo po sa panalangin at ipanalangin po natin ang nation. Ay akin po pinakikusapan po dito si Pastor Jeneline na ipanalangin ng nasyon at ang gobyerno, ang kabuuan ng Israel, Ukraine, ang Pilipinas, ang Russia at ang China, India, Pakistan, Africa, USA, Canada, Australia. Sa bawat mga sitwasyon ay tunay na ang Diyos ang siyang manguna sa bawat mga namumuno.
Sabi nga po sa Psalms 22 verse 28, "For the dominion belongs to the Lord, and He rules over the nation." Salamat, Pastor Jeneline. Ngayon na po. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, yes, oh God. Jesus. Jesus, Sikandarabaya Shikara. Shikereya hakete yarabahoa sekatayereya kota mekete yesekatiyat. Shuroho wahaketeri. Shikorabaya sekatayere maya shekatakara barabashanda. Father, hallelujah, Lord Jesus. Sinasabi mo nga, Panginoong Jesus, Lord, sa 2 Chronicles 7:14, Lord Jesus, if your people will humble down before you, Lord Jesus, you will heal the land, Father God, not only the Philippines, but even, Father God, all nations, Father. I speak, Lord God, forgiveness, Holy Spirit, and pray, Father God, right now, Lord Jesus, hallelujah, the justice, Lord God, at mapuspos ng pag-ibig ang bawat bansang ito, Panginoon. Hayaan mo amang banal, hallelujah, lalo na, oh God, ang Israel, na patuloy sila, Panginoong Yesus, ingatan, balute ng iyong pag-iingat, ng iyong kaluwalhatian, amang banal na kung saan ito ang bansang pinili mo, bansang hinirang aming Ama. Although, masasabi namin na hindi lahat ng Israelites people, Father God, ay merong banal na takot. But we are praying, Father, na nawa po, Diyos, sa oras na ito, Panginoon, patuloy kang kumilos at tipuin ang kanilang mga buhay, Panginoon. In the name of Jesus, nakikita mo, aming Ama, maging ang mga karatig bansang nakapaligid sa kanila, ang mga dinanas, O God, ng bansang itong pinili mo. Sa pangalan mo, Amang Banal, bagamat, Lord Jesus, ito'y nakasulat, ngunit patuloy pa rin naming, Lord God, hallelujah, dinudulog ng bawat, Lord Jesus, bansa na nakapaligid dito at maging, Lord God, sa mga nakaraang mga, Lord Jesus, mga naranasan nilang Lord God, gera. We are praying, Lord Jesus, na minsan parang nakakatakot. Ano naman ang next na mangyayari? Ngunit, Lord, dahil sa sinabi mo sa amin, na hawak mo ang bawat bansa, kahit sa ang dako ay naroroon ka, aming Ama. Kaya, Lord Jesus, sa iyo lang namin ito, Panginoong Jesus. Lord, pinagkatiwala. Lord, even ang Iran, Father, hindi namin alam kung anong mga plano meron sila. Ngunit kayo ang may control. Dahil kayo ang nakakalam sa lahat ng mga plano. Lord God, nagagawin nila sa Palestinians, Father, even the Lebanon, Lord Jesus. I pray. We also, Lord God, pray to remember the Ukraine, even Russia, Lord Jesus. Ang Philippines, oh God, ang Pilipinas, oh God, sa China. Ganon din ang India, oh God, sa Pakistan. Ang Africa, ang USA, Lord God, Canada, ang Australia, nations, Lord God, affected by natural calamities, typhoons, Lord, floods, earthquakes. Protect them. Protect your people. Guard the vulnerable, Lord God, and strengthen families and bring peace where there is, Lord God. Hallelujah. Lord, calamities come, Father. Let your lights, oh God, hallelujah, will shine, oh Lord, to them. Patuloy kang kumilos, aming Ama. At hayaan mo na magkaroon ito, Panginoon, na banal na takot. Dahil sinasabi mo, Panginoon, that blessed is the nation whose God is the Lord. So we pray, let your kingdom come and your will be done in every land, in every nation, Father. Kahit po amang banal ang lahat ng mga lingkod, lahat, Lord God, ng mga Kristiyano. Dahil kapag hindi ko kikilos ang bawat mga pinili mo, ang bawat mga tinawag mo, ang bawat pinagkalooban ng kapangyarihan, Panginoon, gagawa at gagawa.
kikilos ang kadiliman at maapektuhan, Lord God, ang iyong mga tao, ang iyong mga anak. Kaya Ama, alalahanin mo rin kahit dito sa Pilipinas, ang government, Father. Lord Jesus, patawarin mo. We are praying forgiveness. For righteousness exalts a nation, but sin is reproach to any people, Father. Kaya kami ngayon, sa Daybreaker, Father, pagpalain mo ang kanilang mga buhay ang bawat isa na hindi nagsasawang dumulog, magpakumbaba, maghanap ng iyong muka, makipag-usap sa iyo in behalf of our nation, Lord God. Dahil kayo lamang ang Diyos na nangako sa amin nang sinasabi mo, kung hahanapin namin, Lord God, ang kapayapaan sa bawat lugar, Panginoong Jesus, ipagkakaloob mo ito, Panginoon, at magkakaroon kami. Lord Jesus, hallelujah, ang kapayapaan, itaas mo ang peace and order. Hallelujah. Kaya kailangan po namin ipag-pray ang mga, Lord God, ang presidente, maging Lord ang vice president, senator, hallelujah, congressman sa Congress, sa lahat ng mga ginagawa nilang batas na ipinapasa, Panginoon. Nakikita mo, Panginoon Jesus, lahat ng ito. Huwag mong hayaan na mangyayari ang hindi mo kalooban, Panginoon. Magpadala ka ng tao para mag-oppose in Jesus' name. Down, Lord God, hallelujah, sa mga provinces, Lord God, governors, mayor, down to the grassroots, Lord, sa mga barangay captain. And Father, naniwala po kami, Panginoon, sa bawat salita na aming sasambitin sa iyo, ito'y pinapakinggan mo. At sa pamamagitan ng pananalangin ito, Diyos na makapangyarihan, ay kikilos ka sa lahat ng bansang aming itinaas sa iyo at sa iba pa sa buong mundo. Lalo na sa mga bansang kinaroroonan ng mga anak mo, amang naririto. At ganun din, Panginoon, sa bansang Pilipinas na kung saan, Panginoon, ay pinili mo. Naniwala po kami, aming Ama, na kayo ang mag-iingat, Lord Jesus, sa lahat ng mga anak mo sa anumang, Lord God, trahedyang darating at parating, Panginoon. Sa anumang mga pagsubok at sa anumang mga kahirapan, Panginoon Jesus, na maranasan ng bawat isa. Dahil ikaw ang aming Panginoon, makapangyarihan, na siyang nakakakita ng kalagayan ng mga pinili mo. At sa lahat ng mga taong hindi pa nakakilala sa iyo, ay kaya pa silang abutin, Lord God, ng mga kamay mo. Sa pamamagitan ng mga taong pinagkatiwalaan ng salita mo, Ama. Dahil wala pong gagawa ang bansa, bawat bansa. O Diyos na dakila. Kapag, Lord, ang salita mo'y malayo sa puso. Dahil the abundance of the heart is the mouth speak, O God. So we are praying and declaring right now, Lord God, to lift up the peace and order. And we are praying and declaring the salvation, Lord God, of every nation. Thank you right now, Father, dahil sa bawat salita na aming sinasambit sa inyo, aming Ama, ay tinatatandaan po namin kung paano mo ito sinasagot at ipinapakita sa amin. Dahil alam namin, Ama, na ikaw ay totoong Diyos na aming niluluhuran at Lord nilalapitan. Na hindi po kami, Panginoon Jesus, magsasayang ng oras bagkot sa bawat salitang ito. Lord God, pinapansin mo kami. At Lord, pinapakita mo sa amin ang kasagutan ng bawat panalangin meron kami. Dahil hindi pa sinambit ng aming mga bibig ni sumagi sa aming mga isip, ay alam mo na aming Ama kung ano ang nais mong gagawin dito sa lupa, ganun din sa langit. Salamat po, Diyos, na makapangyarihan sa iyong mga salita. Ganun din, O Lord God Jesus, sa banal na Espiritu na sumasama sa amin, tumutulong sa amin every time na kami manalangin. Pagpalain mo, Ama. Panalangin ito in Jesus' name. Amen. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Amen. God bless you.
Meron po ba sa atin na dumating ang kanilang kapanganakan o sa mga miyembro ng pamilya, anibersaryo, ang kanilang kasal? Kung wala po, Deacon Sona, pwedeng ikaw na sa closing prayer. Thank you. Apo, sige po. Tayo po ay umupo at manalangin. Patuloy kami, Panginoon, na nagpapasalamat sa napakabiyayang oras na ipinagkaloob niyo po sa amin, sa mga inilapit po namin sa inyo, Panginoon. Patuloy na kami po ay nagpapasalamat dahil ginamit niyo ang bawat isa na magiging daluyan ng pagpapala, na mailapit po namin ang aming mga concerns, hindi lang po sa aming mga pangsariling pananalangin or mga hinihiling, bagkus, Panginoon, kasama ang kabuuan ng aming mga hinihiling sa iyo. Simula sa mga kapatiran namin may mga sakit, sa aming pong bansa, sa aming pong lahat ng aspeto na kailangan po namin na bigyan ng diin. Lord, patuloy na hinihingi ko po ang iyong pagpapala sa bawat isa na mga anak mo na nandito sa platform na ito. Tunay nga, Panginoon, na hindi po ito nagkataon kung hindi ito po ang inyong plano para bilang anak mo, hindi magiging madali minsan ang aming paglalakbay ng pananampalataya. Pero Panginoon, kami po ay tinuturuan yung maging mas lalong positibo sa anuman pong aming daraanan or dinaraanan. Lord, we lift up all this na may katagumpayan, ng may pag-asa. Patuloy nawa, Panginoon, ang mga anak mo na ginamit sa oras na ito, na nakinig at nanalangin ng personal. Continue to bless them sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Kung ano man pong ministry na iniatang mo sa kanila, Panginoon, patuloy na payabungin mo ito para maging pagpapala sila sa lahat ng pagkakataon. In Jesus' name I pray. Amen. Amen and amen. Amen. Receive the benediction of our God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, at sa kanyang salita. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונקה. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. At ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. 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 Thank you. Thank you po sa lahat. Jonah. Sige po, bago po tayong mag-iwa-hiwalay, mga announcement muna. Tomorrow, si Pastor Joanne ang maglilid po sa atin. Pastor Paul sa Wednesday. On the 10th, Pastor David. On 11th, si Nanay Conchita. And 12th, si Pastor Rose. And then, sa bandang huli po ng Sunday, si kapatid na Ruth. So, eto na po yung ating mga meron na pong mga taong iba dyan na ilalagay, katulad ni Deacon Sona sa August 4. So, yun po ang mga announcement po natin. So, sige po. Let us turn on our camera para tayo mag-picture. 1, 2, 3. Smile. Kuya Jill. Thank you po. Wait lang. Nakatagilid ka, Kuya Jill. Huwag mo lang yan. Yan. 1, 2, 3. Smile. Okay po. Salamat ng marami. Thank you po, Pastor. God bless. God bless po. Shalom. Bye. Bye-bye. Zona, thank you. Ingat po. Thank you po, Pastora.